Hi, ako Skipper. So, ayun, for today's video, magsasagot lang tayo ng question na nabasa ko sa comment section. Malamang. So, ayun nga, ang comment ni Sir is, okay lang ba na yung plant niya daw ay may 80% shaded cloth? So, ayun guys, hindi ako sure kung ang tinutukoy ba ni Sir dito is yung shaded net. Pero, just in case na yun nga, ito yung sagot ko dyan. So, I guess yung tinutukoy dito ni Sir is yung mga nauuso ngayon na shaded net, no? Na nilalagay natin sa ating mga backyard, ganyan. Especially if yung plants natin is nakatanim sa outdoor area. Ayan, gaya ko. Naglagay din kasi ako niyan. The best yung gamitin, Sir, kapag tag-init, as in. Para at least, no, maprotektahan natin yung mga laman natin sa araw dahil nga, napakatindi ng init ng araw. Kahit tao ay sumusuko. So, during summer talaga, dapat yung halaman natin, 3 to 4 times natin didiligan. Especially kung naka-immerse siya. So, kung tinatanong ni Sir kung okay lang ba 80% shaded cloth yung mga plants niya, actually, Sir, ang sagot yan is, depende po. Depende po sa halaman, depende po sa care ninyo sa halaman ninyo, depende sa mga inilalagay ninyo. Ako kasi usually sa mga immersed plants ko po, alaga sa tubig, yung lupa, hindi masyadong maselan ang mga halaman sa lupa. As in, para lang silang ornamental plant. Personally po ha, kung ano yung tanim ko dito sa Quezon City, dyan sa labas ng bahay sa aming bakuran. Ayun, natural soil lang kasi siya. Then, I didn't use any fertilizer. I'm planning to use fertilizers pero naghahanap pa ako kung ano yung mga effective. Kaya kung may alam kayo, ayun, i-share nyo lang din sa akin dyan sa comment section. Pero, yun nga, ang sagot ko dyan, depende po sa halaman. Ang nakakatuwa sa pag-aalaga natin ng aquatic plants ay hindi sila masiselan. As in, water lang po talaga. Pero, depende pa rin po talaga sa halaman kung kaya ng plant na yun na mabuhay as immerse or pang submerge lang talaga siya. Pero, kami sa farm, um, siguro sa 100 plus kinds of aquatic plants, nasa half na po yung nasubukan namin na itanim sa immersed form. At yun, parang nag-succeed naman kami. So, I guess, try and try kasi depende rin po yan sa pag-care po natin. Bigyan na rin kita ng example, sir, para mas mag-gets po ninyo, no? So, example, yung Hydrelia or Elogia. Nung una pong pagdala ko ng plants yan dito, ang hirap niyo pong patubuin. On my second try na buhayin siya, doon na siya nabuhay ng bongga. And at that time po, umuwi pa talaga ako sa farm. Naiwan ko yung halaman na tinanim ko dito sa QC kasi dito siya sa may fish pond. And then after a month, pagbalik ko, sobrang lago na talaga niya. Nagustuhan pala ng hydrelia plant yung summertime. Ayun, yun yung mas gusto ng halaman na yun. And during this time naman na maulan na tag-ulan na taglamig, unti-unti naman siya nagme-melt hanggang sa paubos na siya. So, ayun, depende po sa plant. So, you can comment down below. Titignan natin, baka alam ko yung halaman na yan. Pero, yun nga, I am not an expert po. Sinashare lang po natin kung ano yung alam natin sa mga aquatic plants. Okay, so kaya kung meron pa kayong tanong, just comment down below. Sisikapin po natin sagutin yung mga tanong ninyo. Sana po nasagot ang tanong. Depende po yan kung mas gusto ng halaman sa panahon ng tag-init or panahon ng taglamig. Ayun po. Ayan, salamat. Sana may tutunan ka sa video na to.